Welcome back sa ating mga balitang basketball. Unang laban ni Luka, walang LeBron James, siya ay tumala ng triple-double, 22 points, 12 rebounds and 12 assists. Sa pangalawang laban naman, 45 points, 11 rebounds and 3 assists mga idol. Binuhat ni Luka ang Los Angeles Lakers pero kinulang pa rin talaga laban kay Dame at kay Giannis na nagsanib puwersa. Muntik nang mag-triple-double si Giannis mga idol para tulungan si Dame na matalo itong si Luka. Sa ngayon, mayroon ng 3-game losing streak ang Los Angeles Lakers at hindi po ito maganda sapagkat maliban sa kanilang laban ngayon ng Milwaukee Bucks, mayroon pa silang laban kontra Denver Nuggets, back-to-back yan. May Suns pa, may Spurs back-to-back, isang Denver Nuggets at Milwaukee Bucks back-to-back. Grabe to ang higpit nitong laban o scheduling ng Los Angeles Lakers. Galing sa March 14 papuntang March 20, mayroon silang 8 laban. Gayunpaman, kahit natalo itong Los Angeles Lakers, ang 45 points ni Luka ay isang magandang pangitain pa rin naman na despite sa kanilang sitwasyon sa ngayon, itong si Luka ay maganda naman ang ipinapakita para sa kanila. Samantala, pagkatapos ibalita ng NBA insider ng Philadelphia 76ers na ang Golden State Warriors ay kabilang sa mga nagpapakita ng interest na makuha si Paul George via trade sa offseason, ito ay umani ng majority reaction sa fanbase ng Golden State Warriors na hindi nila sinusuportahan itong si Paul George na mapunta sa Golden State Warriors. Ayon pa sa mga fans ng Golden State Warriors, nasa magandang kalagayan na ang komposisyon ng kanilang kupunan. Kung kanilang kukunin lamang itong si Paul George ay wala nga hong kabuluhan sapagkat parang kanilang gigibain lamang ang kanilang chemistry sa ngayon na maganda naman kasama si Jimmy Butler. Maliban dyan mga idol, maraming mga malalaking concern itong si Paul George. Hindi na nga magandang numero ang kanyang naibibigay sa Sixers despite na binigyan siya ng $211 million na kontrata. At ngayon sa season na ito ay sumasahod pa nga siya ng $51 million. Kaya sa pangkabuuan, para mismo sa mga fans ng Warriors, okay na sila. Huwag nilang kunin si Paul George. Una, si Victor Wembanyama out for the rest of the season dahil sa blood clot sa balikat. Ngayon, itong si De'Aaron Fox naman out for the season dahil sa kanyang operasyon sa hinliliit. Ang kaganapan nito ay umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng basketball. Una, normal naman daw na pag mayroong injury at kung kinakailangan ng operasyon ay dapat isailalim sa operasyon. Pero marami ang nagdududa sapagkat parang ito ho'y papunta na sa pagtatangking dahil parang sinasadya raw ng Spurs itong mga pangyayaring ito sa kanilang kupunan. Sa ngayon, ang Spurs ay mayroong 27 wins and 37 losses. Considering na wala yung kanilang dalawang star player, ay malabo na nga silang mag-improve sa record na iyan. At ngayon mga idol, heto pa, hawak naman ng Spurs ang unprotected 2025 first rounder pick ng Atlanta Hawks sa DeJounte Murray trade. Maliban dyan, idagdag pa yung pagiging kulilat nila sa standing mga idol. Malaki ang posibilidad na baka magkaroon ng 2 lottery pick itong Spurs na kanilang magagamit para kay Cooper Flagg.